So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So kung nagbabalak kang magbuo ng isang mountain bike pero ayaw mong gumastos na malaki para sa isang frame, huwag kang mag-alala dahil para sa iyo yung video ito. Dahil sa video ito, magbibigay lang ako sa inyo ng 5 MTB frames na pwede nyong pamilian below 5,000 pesos. Pero disclaimer lang bago po tayo mag-start, posible po na yung mababanggit kong presyo ay pwedeng iba kumpara dun sa mapagtatanungan nyo ng mga bike shop. Pero ang maganda, kung sakaling gusto nyo makuha yung mga bike frames na ito sa eksaktong presyo na sinabi ko, gamitin nyo lang po yung link ko dyan sa may comment section at dyan po kayo bumili. Tsaka isa pa pala, yung mga frames nga pala na babanggitin ko is, ang discipline nga pala nito ay cross country. Ibig sabihin ito yung klase ng mga mountain bike na mga pang light uses lang gaya ng cross country o di kaya naman pang long ride sa kalsada. If naghahanap kayo ng mga pang enduro o yung mga pang trail, ay hindi po ito yung frame na hinahanap nyo. So tara, umpisa na natin. So ang pinakauna at pinakamura sa ating listahan sa video ito, walang iba kundi itong Ragusa Agent X. So bali yung frame na ito, nagkakahalaga lang ito ng 2,300 pesos. And yes, sobrang mura niya para sa isang aluminum frame. Aluminum na po yung frame. And then bagamat ganun siya kamura, okay din yung kanyang frame at maayos ding tignan. Maganda yung design ng frame, maganda yung kanyang paint job and yung kanyang decals. Tapos yun nga, internal cabling na rin pala ito, which is napakaganda dahil alam mo yun, para sa frame na tigto 2,300 lang, makakakuha ka na ng gantong klase ng specs. Di ba nice yun? Tapos ang maganda pa dito, available din siya para sa 27.5 at saka 29er. So di ba napakaayos. And then ayun, kung naghahanap ka talaga ng pinakamura na pinakasagad sa budget mo na pambili ng frame, pwede mo pong i-consider ito. Tignan nyo, 2,300 lang. Although pwede itong tumaas ng konti dahil sa shipping fee, pero for me napakasulit talaga. So pangalawa naman sa ating list, walang iba kundi itong Foxster Vinson. So recently napapansin ko ay parang wala na masyadong ibinebenta ang Foxster na built bike. And then nakita ko lang din recently na parang nagbebenta na rin pala ang Foxster ng mga frame only, na which is galing din sa mga built bikes nila dati. And isa din talaga sa nagustuhan ko sa Foxster is maganda yung kanilang frames na minsan kung halimbawa wala kang alam sa mga bike, akalain mo mamahaling bike ito. Kaso yun nga lang ay mukhang parang hindi na nila kaya makasabay sa market ng mga budget bikes kaya isineparate na nila yung mga frame. Which is maganda rin naman dahil magaganda din naman talaga yung mga frame nila Kagaya na lang nitong Foxster Vinson na ito. So yung sa Foxster Vinson ay kung mapapansin nyo yung kanyang design, maganda yung mga colorway na available sa kanya. Maganda rin yung yung placement ng decals. And yun nga, hindi ganun ka-loud. Aluminum alloy na rin yung kanyang frame, internal cabling, and then tapered na rin yung kanyang head tube, which is sa mga lang natin makikita dun sa medyo may mga presyo ng mga frame. And then available din ito para sa 27.5 at saka 29er. And then ang maganda pa pala sa sa internal cabling ng Foxster, malaki kasi yung butas palabas ng ng mga kable dun sa internal cable. Kaya ayun nga, hindi ka na ganong mangangapa kapag susungkitin mo yung yung mga cable na yon. Unlike sa ibang frame na kung ano pa mga technique yung kailangan gamitin para lang maisuot yung yung ating mga cable. And since maganda nga yung aesthetics ng frame ay for me, kahit i-upgrade mo na to, kahit hindi ka na muna bumili agad ng mga ng mga mamahali na frame, napakaganda din nito tignan kapag na-upgrade mo. Kumbaga unlike kasi sa ibang mga budget frames, at least ito kahit salpakan mo ito ng mga high-end na mga parts, for me kaya naman itong sabayan ng frame. Although yun nga lang, since murang frame nga lang ito, ang disadvantage nga lang ay syempre may kabigatan kumpara dun sa mas may mga presyo. Pero maganda dito, hindi naman siya magmumukhang OP kung sakaling salpakan mo in the future ng mas magagandang klase ng mga parts. Kaya for me, i-consider mo na to dahil napakamura. And ang presyo nga lang pala nito, 3,100 pesos. So pangatlo naman sa ating list, walang iba kundi itong Weapon Hunter na MTB. So ayun, hindi na ako magbabanggit ng about sa info dito sa weapon. Basta yun na yun. Pero since isinama ko siya dito ay masasabi ko naman na decent yung frame. And maayos naman yung kanyang specs About naman sa quality, ayan naman ay pare-pareho lang din naman yung manufacturer ng iba't ibang mga brands. Nagkakatuloy lang talaga sa design. Kaya yon, isama na natin itong Weapon Hunter na to. So kung mapapansin nyo yung kanyang design, parang kagaya ito nandun sa
yung sa Sunpid na MTB. Ayun din, yung kanyang seat stay ay naka-drop, gumagamit siya ng drop seat stay. Then wala namang special about that. Tapos tapered na rin yung kanyang head tube. Ayun nga, yun, tapered na rin. And then ang maganda lang dito, true axle na yung kanyang frame. So ito yung pinakamurang true axle na frame na nakita ko sa isang mountain bike. Sa halagang 3,900 to 4,000 ay makakakuha ka na ng isang frame na naka true axle na, which is napakalaking bagay din nun dahil napakalaki din ang advantage ng true axle kumpara sa quick release lang. Dahil sa true axle ay mas stable yung yung gulong mo dito. Tsaka alam mo yon, yung mas panatag ka na hindi mananakaw or mangangalas bigla-bigla. Kasi ako personally, naranasan ko na rin makalasan ng quick release during ride. And then medyo nakakatrauma. And then maganda rin yung colorway nung frame. Maayos din yung kanyang mga kulay na pwede mong pamilian. And then syempre since weapon yan ay alam mong maganda naman yung design. And kung mapapansin nyo yung frame ay mas maliit siya kumpara dun sa iba nating mga nabanggit kanina na mga frame. May kaliitan siya. Although medium size pa rin naman siya dahil sa haba nung kanyang top tube. Pero yun nga pala yung advantage nung yung nakadrop yung kanyang seat stay. Bale, mas ginawa nitong mas maliit yung likurang bahagi ng bike. And ang advantage ng ganito ay mas agile or mas responsive yung bike lalo na sa mga paliko. Kaya yun, napakaganda din ng mga ganito pagdating sa trail or kaya sa long ride. And bali yung price nga pala niya ay mabibili nyo ito sa halagang 3,900 to 4,000 pesos. So pang-apat naman sa ating list and pinakamahal din, walang iba kundi itong Mountain Peak Ninja. So itong Mountain Peak Ninja ay isa to sa pinakamatagal ng available sa ating market na frame. So bali 8 years na ata nung una itong inilabas, pero ayun na nga hanggang ngayon available pa rin siya. Dahil ayun nga, napaka-timeless din naman kasi nung kanyang design. Napaka-minimal lang, and then hindi ganun karami yung kanyang decals. And then yung hulma rin nung kanyang frame ay napakaganda din. Parang kagaya nung sa mga specialized, ganun. And then hindi naman nagkaroon ng bagong version itong Ninja Kung ano yung Mountain Peak Ninja dati, ganun pa rin yung ngayon. Nadagdagan lang ng mga colorway na available. And then napakarami na rin naman nating nakitang build about sa bike na ito, kaya very established na talaga to itong Mountain Peak Ninja. Although yung presyo niya medyo lagpas nga lang sa itinakda nating 5,000 pesos, which is ang price kasi nito ay 5,600. Pero ayoko lang din kasing palagpasin yung pagkakataon na i-recommend sa inyo dahil napaka-solid pa rin talaga. And yun nga, again, yung kanyang price, 5,600 pesos. So pang last para sa ating listahan ngayon, syempre itong Pinewood Supra. And for me, ito na ata yung pinakasulit na frame na mababanggit ko sa videong ito. Bukod kasi sa mababa lang yung kanyang presyo, napaka-premium din ng design ng kanyang frame. Kumbaga parang kagaya nun sa mga sa mga S-Works ganun. Parang lang hindi naman po ganun na ganun talaga. Dahil syempre kagaya nung yung kanyang paint job, maganda yung pagkaka-glossy niya Tapos very minimal lang, halos yung branding lang talaga yung makikita mo. And then yung matte version napakaganda din, very premium talaga. Tapos tapered na rin yung kanyang head tube. Tapos yun nga, aluminum alloy pa rin naman syempre. And actually parang gusto ko yung yung kulay puti dahil napakaganda ng color combination ng white and black. Tapos makikita mo sa ibang setup nito, napakaganda rin tumindig, as in maayos din yung kanyang tindig And since yun nga minimal lang yung kanyang decals, napakaganda nito para doon sa mga klase ng build ba na dalawang color tone lang, halimbawa black and gold or black and violet or kung ano man mga trip nyo. Dahil since walang decals masyado, walang hahadlang upang makapag two-tone lang kayo ng kulay. And then yun, basta para sa akin sobrang linis tignan ng frame. Napaka-premium na dating. Although true axle pa lang din, pero considering sa price ay okay na yan. Napakaganda na rin talaga. And then available ito para sa dalawang frame size, which is small or medium. And bihira lang din sa isang budget bike yung magkaroon ng frame sizing na ganito. Dahil usually variation lang ang meron para dun sa wheel size which is 27.5 at 29er. So yun, again, napaka-premium ng frame at very sulit talaga. And yung price niya is 4,500 pesos lang. So again, yun lang muna at salamat sa panonood. And sana makapili na kayo ng frame na gusto nyong bilhin. So ayun, napakaganda pa rin talaga for me na makapag-build ka ng bike unlike kung bibili ka ng mga buo na. Dahil kapag magbi-build ka kasi ng bike ay mapipili mo dito yung mga prepared mo ng mga pyesa. Kaso yun nga lang ay mahal din talaga yung frame
Kaya yung iba hindi ito nagagawa. Pero ayun, based naman sa video nakita nyo ay may mga available na mas mura yung hindi ka nagagastos ng sobrang lalaki. And then yung quality ay napakaganda din na kayang sumabay ito sa medyo mas mahal. Kaya yun, sana makapili kayo.